Magandang araw po. Narito na po ang magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Miyerkules, October 22, 2025. Sa kasalukuyan na tayong sa pag-asa, muling umiiral itong Intertropical Convergence Zone o ITCZ o yung banggaan ng hangin mula Northern at Southern Hemisphere at nakakaapekto sa malaking bahagi ng Mindanao. Dahil dito ay asahan yung maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan at thunderstorms. Easterlies naman o yung mainit na hangin na nanggagaling sa may karagatang Pasipiko ang nakakaapekto sa may eastern section ng ating bansa. Northeasterly wind flow naman ang nakakaapekto sa may extreme northern Luzon, habang mga localized thunderstorms ang aasahan sa nalalabing bahagi pa ng ating bansa. Dahil dito ay asahan yung generally fair weather condition sa malaking bahagi ng ating bansa, mainit at malinsangan na panahon sa umaga hanggang sa tanghali, ngunit pagsapit ng hapon o gabi ay asahan naman yung mataas na tsansa ng mga pag-ulan. Samantala yung binabantayan ngayon na bagong low pressure area na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility ay nananatiling nasa katamtaman o nasa medium chance na maging isang ganap na bagyo within the next 24 hours. Huli nga itong namataan sa laing 360 kilometers north ng Itbay at Batanes. Base sa datos ng pag-asa, inaasahan na kikilos ito patimog kanluran patungo ng extreme northern Luzon. Inaasahan na lalapit o dadaan ito sa may Batanes at lumapit din sa may Ilocos Norte. Sakaling maging bagyo nga ito, asahan na magtataas agad ng tropical cyclone wind signal sa ilang bahagi ng extreme northern Luzon at bigyan ito ng local name na bagyong Salome. Para sa magiging development nito, patuloy lamang na magantabay sa mga update nating ilalabas, lalo na ng pag-asa. Para naman sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Miyerkules, dahil nga sa epekto nitong Intertropical Convergence Zone, asahan sa Negros Island Region, Central Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Sorsogon, Barm at Davao Region, ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan at thunderstorms. Posible ang mga pagbaha o pagguho ng lupa due to moderate at times heavy rains. Habang sa Bicol Region, Eastern Visayas, Caraga, Aurora at Quezon, ay asahan naman yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan o thunderstorms na dulot ng easterlies. Posible rin ang mga pagbaha o pagguho ng lupa during severe thunderstorms. Habang sa Batanes area ay asahan rin yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan o thunderstorms na dulot naman ng northeasterly wind flow. Posible rin ang mga pagbaha o pagguho ng lupa during severe thunderstorms. Habang sa Metro Manila at nalalabing bahagi pa ng ating bansa, ay asahan rin yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan o thunderstorms na dulot naman ng mga localized thunderstorms. Posible rin ang mga pagbaha o pagguho ng lupa during severe thunderstorms. Madalas, nabobo ang mga thunderstorms na ito tuwing hapon o gabi na nagtatagal ng 1 hanggang 2 oras. Kaya naman ingat sa mga posibleng banta ng pagbaha at pagguho ng lupa, lalong-lalo na sa mga lugar na inuulan na noong mga nakaraang araw pa. Para naman sa magiging lagay ng mga dagat baybayin, ayon sa pag-asa ay wala tayong nakataas na gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Kaya naman malayong makakapamalaot yung mga kababayan nating mangingisda at yung may mga maliliit na sasakyang pandagat, ngunit iba yung pag-iingat pa rin, lalo na kung meron tayong offshore thunderstorms activity. Asahan yung paglakas ng hangin dahil kaakibat nito ay pagtaas rin ng mga pag-alon. So, ilang po para sa lagay ng panahon ngayong araw ng Miyerkules. Keep safe everyone.